Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayo kalagayan. Ang inyong lingkod po si Kamanong ay nagbabalik po at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong sinasabi po sa balita na si Tambaluslos daw po na tinatawag ng ating Vice President ay plano daw pong tumakas. Mga kababayan, tatakas daw po. Mga kababayan, ito pong tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Pakinggan po natin ito pong balita at komentuhan po natin. Binunyag ngayon ang tanggapan ng ombudsman na nakakuha umano sila ng intelligence report sa munoy tangkang pagtakas palabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kahit kahit pa may umiiral na precautionary hold departure order at nasa kasagsagan ng investigasyon ito pong ombudsman kaugnay sa pagkakadawit ito sa anomalya sa multimilyong pisong flood control projects kickbacks. At dahil dyan, nananawagan ngayon ang ombudsman sa mga law enforcement agency na may kontrol sa border security ng bansa na bantayan ang galaw ng dating House Speaker. TJ Mendoza sa balita. Nagtatangka umanong lumabas ng Pilipinas si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang natanggap na credible intelligence report ng Office of the Ombudsman kahit pa may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa dating leader ng Kamara. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Let me make this clear. Nananawagan ng ombudsman sa law enforcement na may kinalaman sa border security para mabantayan ang galaw ng dating speaker. So kaya namin siguro nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out. Dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels at hindi sa formal borders natin. Hindi pa raw tapos ang ombudsman na mangolekta ng ebidensya at sa napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez. Lalo pat ang plunder at money laundering complaint na inihahanda ng ombudsman ay iaakyat na sa preliminary investigation ngayong araw. Ibig sabihin, hihingan na ng counter affidavit o kontra salaysay ang dating speaker para mailatag nito ang depensa sa mga reklamong iniuugnay sa kanya na isa siya sa nasa likod ng maanomalyang flood control scandal. Kasama nito sa reklamo si dating Appropriations Chairman Elizalde Zaldico. Isa sa ginamit na ebidensya ng ombudsman ay ang mga salaysay ng 8 sa 18 maleta boys. It is not, at this stage, a formal charge before. Ay nako, mga kababayan. Ito po ay propaganda lang ito, di umano, mga kababayan. Kung talagang yan, at alam naman po ng taong bayan, kung ano po, at sino po ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President at ano po ang karakas at ano po ang kinalaman nito sa malawakang korupsyon, ang dating speaker. Marami pong nagtuturo. Kaya nga lang po, nagtataka lang po tayo mga kababayan. Bakit hanggang ngayon wala pa pong kaso? Samantalang yung mga nasa oposisyon, napakabilis po nilang kinasuhan. Pero ang dating speaker, mga kababayan at mga kaalyado nitong congressman, puro malapit na. Ipatatawag pa lang. Kailangan palang pasagutin ng counter of affidavit. Grabe, no? Mag-iisang taon na po. Magsosona na naman. Ano po ito? Palabas? Isang araw magugulat ka na lang, wala na yan. Nakalabas na ng bansa parang si Saldico. At magugulat ka na lang din isang araw, absuelto na yan. Mahina ang kaso. Hindi po ba? Halatado naman, Boying. Nagwo-worried kayo. Kunwari, di umano, nagwo-worried sila. Baka lumabas o tumakas ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Kitagal-tagal nyong kasuhan. Hindi po ba? Samantalang si Senator Marcoleta, donation.
donation. Ang bilis nyong naipakulong. Donasyon. Hindi korupsyon. Pati yung nag-donate, pinakulong nyo, napakabilis. Hindi po ba? Samantalang ito, 1 taon na. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ang kaso. Unbelievable. Ganun po katindi, mga kababayan, ang sinasabing sindikato na gobyerno di umano. Hiyang-hiya naman tayo dito sa ombudsman at sa kanila pong secretary, si Boying. Hiyang-hiya naman po tayo kay Boying. Si Tambaluslos, mga kababayan, sila ang tinatawag daw na malalaking ulo ng buhaya. Sila pa ang napakahirap. Ang bihira. Napakahirap imbestigahan. Bakit? Kabrad? Kabrad, mga kababayan, at natatakot po na ikulong, natatakot na ipakulong agad si Tamba, baka kumanta. Dahil meron po yang pahayag nung mga nakaraan. Di po ba may pahayag yan? Ano po sabi niya? Hindi po siya papayag na siya lang ang makulong dahil meron pa mas higit pa sa kanya. Di umano. Hindi po ba? Kaya dito po, palabas lang ito, mga kabayan. Isa lang po ito na isang para pong manunood ka ng isang telenovela. Kailangan pong lagyan po nila ng sustansya dahil nga po malapit na po ang sona ni Pinsan at kailangan po malagyan po ng content yung kanya sona na pati po itong si Tamba ay malapit na pong kasuhan at syempre po tatakas pa daw. Bakit po, mga kababayan? Talaga naman po tatakas sila. Hindi po ba? Talaga po tatakas sila lahat, di umano. Lalong-lalo po pagka po ang Vice President ang naging presidente ng Pilipinas. Hindi lang po si Tambaluslos ang tatakas. Napakarami pong tatakas at mawawala ng bansa. Hindi ba? Lalong-lalo po yata'y nasa Malacanang. Hindi kaya tatakas at tatakbo? Dahil sa ginawa po nilang grabing pamumulitik at korupsyon. Di umano. At grabe pa ang ginawa sa dating Pangulo. Hindi po ba? Ipinatapon ng walang due process sa dami at isang damukal na isyu ng korupsyon. Hindi lang po si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President ang tatakas sa tamang panahon. Pero ngayon, malabo pa po sa sabaw ng pusit yan. Kung makasuhan man yan, madali pong lusutan. Mahinang kaso, hindi kaya. Yan po, mga kababayan, ang pinapuputok po nila ngayon sa media na si Tambaluslos daw po ay nagtatangka na tumakas. At syempre po, pina-aware po nila ang mga kapulisan dahil magagamit daw po ang sari-saring mga pwedeng labasan. Yung mga airport sa buong bansa ay pwedeng gamitin. Dahil alam naman po natin na ito pong si Tamba ay marami pong pag-aari na eroplano. May sarili pong private plane. Hindi po ba? Yan po, mga kababayan, ang walang kakwenta-kwenta na balita di umano tungkol po kay Tamba. Ang gusto ng taong bayan, makulong. Hindi po puro malapit na. Malapit na. Ang nangyayari, mas una pong nakukulong yung mga kalaban sa politika. Pagkakakampi, patatagalin, pahabain, at dadalhin lang po tayo sa media mileage. Di umano. Yan po ang nakikita po natin sa panahon po nila. Mangyayari lang po ang lahat na gusto natin mangyari na mapanagot sila.
isang agila lang po na manggagaling sa Mindanao ang kailangan po ng taong bayan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambay makabayan. Ganon din po sa inyo naman nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At ganon din po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada, kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, at Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa at God bless po sa inyo lahat. Muli po, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.